ko rin. kahapon, kausap po namin si Professor Shelo Magno. Para lang malinaw, magkano po ulit ang budget natin for PhilHealth for 2026? 129 yata kung di ako nagkakamali, Okay. more or less. So more or less 129 billion pesos. Billion, Ang yes. binabanggit po ni Professor Shelo Magno, yung ganyang budget ay hindi dapat ipagmalaki because there are around 29 million non-paying contributors sa PhilHealth. So dapat kung ilan daw yun daw mismo, kulang pa daw po yung 129, yun daw mismo ang ibinibigay, ibinabayad ng gobyerno taon-taon para makover talaga yung non-paying contributors because in summary ng lahat po ng nag-iusapan natin dito, ang pinakakawawa talaga are the paying contributors. Ano pong tugon nyo doon? Opo, una sa lahat, yun pong ating panukalang budget, yan po dumadaan sa proseso ng Kongreso. So, desisyon po ng ating Kongreso kung magkano na ibigay. Ikalawa, yung sinasabi natin na kawawa ang direct contributors. Ngayon ho kasi, pinapataas po yung mga package rates natin at yung PhilHealth Plus nga ay dapat mangyari this year. Para naman yung sabihin na natin parang naramdaman ko yun, DJ Cha, kasi ganyan din ako since I started working, hindi pa ganun katagal, but pwede na rin, 2008, nagsimula akong magtrabaho, naguhulog ako pero parang hindi sulit, no? Yun yung PhilHealth Plus na gagawin natin. Now, when that will happen, it's a priority this year. Yung pinanukala ni Manong Ted, no, na para bang halimbawa na baka naman may recognition na pag ganito kahaba ka na nagbabayad, 10 years, 20 years, 30 years, ay mas mataas ng konti. Yun po, ganun na ganun yung tinitignan namin ng mga options para sa PhilHealth Plus. Okay. So let's give an example. Kung ngayong taon minamadali niyo po itong PhilHealth Plus, umiba na tayo, no? Dito na po tayo sa PhilHealth Plus. Kung babalikan ni Manong Ted mamaya yung mai-50, tignan po natin. Kung may papatupad po yan, halimbawa, kung ang bill ay 100,000 pesos, sa ngayon ang bawas binibigay lang ng PhilHealth, mga 12,000. Magkano na po ang magiging sagot ng PhilHealth doon kung yan man ay maipatupad na ngayong taon? So may mga panukala tayo na gumagamit ng termino na maximum benefit limit. Alam natin yan mula sa mga HMO, di ba? Yung MBL. Na ano man mangyari sa'yo, basta ikaw ay nasa isang ospital na accredited ng HMO hanggang dito. Yung dami, yung pinaka-amount ng maximum benefit limit, yan po yung tinitimpla. At kaya na-excite ako, DJ Shai, kasi yung ganyan-ganyan diskusyon na parang pag ikaw ba ay 10 taon na nag-contribute at malinis naman na record mo, talagang nagbabayad ka every year, no? Baka pwedeng dagdagan ka ng MBL. Sa halimbawa mo, DJ Cha, kung hanggang 20 lang yung sinagot sa 100,000 na bill, hindi baka nga po umabot, 12,000 lang. 12,000 po ako. 12. Personal experience ko po yun. Nung ako po ay nanganak, yung bill Nanganak ka pala? Oo. 10, char. Nung huli ko pong panganganak, more than 100,000 yung bill. Pag-check ko po ng PhilHealth, sabi ko, halak, haro Diyos ko, 12,000 ang sinagot. So magkano na po pag may PhilHealth Plus? Yan ang hindi pa natin masasagot yung numero, DJ Cha, kasi depende yan dun sa actually. Pero itataas lampas, definitely lampas malamang dun sa 12,000. Hindi lang natin masagot kung ano yung eksaktong numero. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!